Ang aking kababata at fiancé ay para sa kanyang kinabukasan. Ipinadala ako sa kama ng kanyang tiyuin. Ayoko, bitawan mo ako. Ara ko. Chuchu, nakapasok ka na sa aking kama. Kaya hindi ka na makakaalis ngayon. Chuchu, tumingin ka sa aking mga mata. Sino ako? Shang. Yeah. Joe. Sabihin mo ulit. Shang. Joe. Chuchu, tandaan mo ito. Ang pangalan ng iyong lalaki ay Shang Yuzhou, hindi Shen Shijing. Tinrato ako ni Shen Jujing na parang laruan. Ibinigay at itinapon ako ayon sa kanyang gusto. Bakit ko pa ipagpapatuloy ang pagmamakaawa sa kanyang pag-ibig ng buong kapakumbabaan? Ang Master Shang na karaniwang walang pakialam at walang pagnanasa, ay hindi naman ako pinalayas. Hindi ba ibig sabihin yan? May interest siya sa akin? Kapag gumagawa ng ganito, hindi dapat magambala. Ngayong kasama ko na si Shang Yuzhou, kailangan akong tawagin ni Shen Jijing ng maayos kapag nakita niya ako. Tatawagin niya akong tita. Panagutan mo ako? Sige. Pananagutan hanggang sa huli. Gaya ng inaasahan, ang salita ng lalaki sa kama ay hindi mapagkakatiwalaan. Buong gabi ka sa labas. Alam kong mananalo ka talaga. Walang lalaking makakatanggi sa alindog ng ating Chuchu. Chuchu, mahal kita. Pakakasalan kita. Hindi ka pa ba busog sa panonood? Kung hindi ka pa busog sa panonood, pwede mo nang hawakan gamit ang iyong mga kamay. Ito ang iyong eksklusibong pribilehiyo. Hindi ka rin naman nag-aksaya ng oras kagabi. Pananagutan mo pa rin ba ako? Siyempre, pananagutan. Bakit? Dahil ikaw yan. Gusto kong marinig si Shen Jijing. Natawagin kang tita ng personal. Chuchu, gusto mo ba?
ko! Sa loob ng 20 minuto, dalhin ang mga tao mula sa Civil Affairs Bureau dito. Master Shang, ito ang inyong mga sertipiko ng kasal. Jijing, maraming paraan para takutin mo ako. Hindi ko inaasahan na pipiliin mong gamitin si Chuchu. Ginoong Shang, ito ang imbitasyon sa engagement ng inyong pamangkin na si Shen Jijing at ni Binibining Sang. Agad na itigil ang lahat ng kooperasyon sa Shens. Bangkarutin ng Shens. Humanap ng taong magpapaalala kay Shen Jijing na humanap ng paraan para i-blackmail ako na mag-invest sa kanya. Opo. Chuchu, kung si Shen Jijing ay tunay na tapat sa'yo, ibibigay kita sa kanya. Kung hindi, tiyak na babawiin kita. Ang dami mo kasing nakakalimutan. Akin na, ako na ang hahawak para sa'yo. Pero parang ito ay kakailanganin lang kung maghihiwalay tayo. Chuchu, huwag kang magsalita ng ganyan, baka magkatotoo. Talagang marunong si Shen Jijing maglaro ng baraha. Minsan kong inakala na si Shen Jijing ang tanging ilaw ko. Pero ang ilaw na yon ay hindi kailanman tunay na sumikat sa akin. Mahal, Bakit? magpapakasal ang pamangkin natin bilang tita at tito niya. Tama lang na dumalo tayo, di ba? Tama ka, mahal. Bakit siya nandito? Jing, ayokong makita siyang gumawa ng gulo sa engagement party ko. Huwag kang mag-alala. Hindi siya gagawa ng gulo. Magkababata tayo ng mahigit 20 taon. Kilala ko. Ang ugali mo. Kakausapin ko siya. Chuchu, maayos ba ang lahat kagabi? Sobrang maayos. Pumayag si Tito na makipagtulungan sa Shencorp. Magkano ang plano niyang i-invest? Magkano ang gusto mo? Siyempre, mas marami. Mas maganda. Napakahalaga nito sa akin. Malapit nang malugi ang Shencorp. Alam mo, kailangan kong ngayon pin ang investment ni Ginoong Shang at ang suporta ng pamilyang Sang para muling buhayin ang Shencorp. Hindi sa hindi kita mahal. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Kapag stable na ang karir ko, tayo ay... Ito ang tunay mong pagkatao. Baliw ka ba? Zijing, ano ba talaga ang gusto mo? Kagabi para makakuha ng investments. Inialay mo ako bilang regalo at ngayon agad kang nagpakasal sa kapatid ko sa labas. Mabilis. Shen Jijing. Talagang iba ka. Gusto mong lubusang ipahiya ang pamilyang Sang. Masisiyahan ka na ba? May mukha pa ba? Ang pamilyang Sang? Mula ng araw na kinuha ng nanay mong kabit ang lahat, matagal nang nawala ang dignidad. Ang pamilyang Sang. Pero ikaw, natutunan mo ang lahat.
ng ugali ng nanay mo. Zijing, isang buwan na ang nakalipas nang umamin ka sa akin. Hindi mo ba sinabi na hiwalay na kayo? Isang buwan na ang nakalipas, kayo na... Kadiri? Akala mo ba makakaalis ka na lang basta-basta? Lumuhod ka. Humingi ka ng tawad sa akin. At gusto kong panoorin mo ang buong engagement banquet na ito. Bitawan mo ako. Gusto mo lang. Paano mo nagawang saktan ako? Chuchu, ikaw. Matandang sang, ang anak mo, talagang nagpapalabas ngayon. Sumusobra na siya. Ang pamilyang ito, ikaw na ba ang mamamahala ngayon? Kung kaya niyang mamahala sa pamilyang Sang, hindi ko alam. Pero sa pamilyang Shang, Tito, aking mahal na pamangkin, ang regalo kagabi, talagang nagustuhan ko. masaya akong nagustuhan mo, Tito. Presidente Shang, ikaw, bakit ka narito? Masakit ba ang kamay mo? Manhid! Sa susunod, hindi mo na kailangang gawin ito mag-isa. Hindi ko akalaing si Presidente Siyang ay magpapakababa ng ganoon. Para palayawin siya ng ganito, ligtas pa ba ang posisyon ni Ginang Siyang na ngayon? Ang aking panganay na anak, na palagi kong minamaliit, paano siya biglang nakakapit sa isang maimpluwensyang tao tulad ni Presidente Shang? Hindi namin alam ang inyong pagdating, talagang nagpabaya kami, at hindi namin kayo naisalubong ng maayos. Pakiusap. Kaya pala marunong magsalita ng magalang si Presidente Shang. Kung gayon, bakit ka napakasama kay Chuchu at puno ng galit? Napakadelikado ni Chuchu. Kahit ako, hindi ko kayang pagalitan siya. Presidente Shang, pakitandaan kung paano ka. Magsalita mo lang ngayon. Oo. Alam ko. Presidente Shang, kung mangangahas akong magtanong, ano ang relasyon mo kay Chuji, ang anak ng aming pamilya? Itong si Sang Chuji, na baliw kay Shen Chujing, paano siya biglang kumapit kay Ginoong Shang? Hindi mo ba masabi? Na kayong dalawa ay magkasintahan? Sa pinakamahusay, isa ka lang kirida na nagustuhan ni Ginoong Shang sandali. Talaga bang iniisip mong maaabot mo ang mga bituin at maging ginang ng pamilya Shang? Ang tanong na ito, marahil ay dapat mong itanong kay Ginoong Shen. Kinakausap ko si Presidente Shang. Hindi ikaw. Kung gayon, tanungin mo si Presidente Shang. Kung may halaga ang mga salita ko, Ikaw. kahit pa pinakasalan ako ni Shang Jinzhou dahil lang sa responsibilidad. Sa kanyang estilo, hinding-hindi niya hahayaang may mang-api sa kanyang asawa. Siyempre may halaga. Mula ngayon, ang mga salita ni Clara ay mga salita ko. Sino mang manggulo sa kanya, manggugulo sa akin. Tara na. Nakita ko sila. Nakasusuka. Ikaw? Ang bawat isa na sasama sa akin ngayon ay makakakuha ng 1,000,000 piso. Kayo lahat. Gaya ng inaasahan, yan ang estilo ni Shang Jinzhou. Magpatuloy kayo. Ang yayabang ninyo. Lumabas kayo. Kayo lahat, lumabas. Hindi ako makapaniwala na ang babaeng iyon ay may kakayahan pala. Kung talagang nakuha niya si Ginong Shang,
at sinusuportahan siya ni Silas, mahihirapan tayong makuha ang mga shares na iniwan ng kanyang ina. Ing dating ako ay talagang bulag at hangal. Sa ritmo love na kapag nakita mo ako si Jing Shen, dapat mo akong magalang na tawaging tita. Ang pangalan ko ay Chu Si Sang. Sang, tulad ng dahon ng mulberry. Chu, tulad ng kaakit-akit. Si, tulad ng malalagong sanga. Ito ang pangalan na ibinigay sa akin ng aking nanay. Kapatid, anong pangalan mo? Umuwi ka na. Hindi mananatili ako rito kasama mo. Sigurado akong gutom ka. Heto. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwedeng nandito? Nandito ang asawa ko. Kaya ako dumating. Clara, ano ang relasyon natin? Mag-asawa. Kung gayon, bakit hindi mo sinabi ang dalawang salitang yon kanina? Ako, hindi pa ako handa. Hindi ba tayo ay lumampas na sa limitasyon kagabi? Bakit hindi mo ipaalam sa publiko? Natatakot ka bang saktan si Ginoong Shen? Natatakot ka bang hindi ako makabalik sa tabi ni Ginoong Shen? Akala ko ayaw mong ipaalam sa publiko. Ayaw ko. Nabubuwang na ako sa kakaisip. Gusto niyang ipaalam sa publiko. Kung gayon gusto niya ako, FIFA pupiti after FIA. Pero kagabi, opisyal lang kaming nagkita sa unang pagkakataon. Baka naman, naakit siya sa katawan ko kagabi. Oo. Chuchu. Gusto kong maghintay hanggang sa maging mas matatag ang relasyon natin bago ito ipaalam sa publiko. Kaya gusto kong maging low-key. Kung ipapaalam ito ngayon ng high profile, ang pagkakakilanlan ko bilang Ginang Xiang. Mamaya, kung si Xiang Yuzhou ay magsawa sa katawan ko. At iwata ko, Doon Vicos ay silengan mo ang batulod sa batikos. Wala siyang kinalaman kay Shen Jijing. Sa puso ko, hindi siya naiiba sa patay. Nagsiselos kay Shen Jijing. Hindi ba pwede? Siyempre pwede. Chuchu. Madali lang akong suyuin. Panunuyo. Mahal, kaya mo bang magalit sa akin? Mukhang ang mapangakit na babaeng ito ay hindi basta-basta. Chuchu. Hindi sapat. Ganito ka manuyo ng tao. Ito na ang limitasyon ko. Ngayon, ikaw naman ang tutulong sa akin maghubad.
ako. Hindi pa ako handa. Ako handa. Kutskas ha. Hindi ba tayo ay kagabi? Bakit ka pa rin nahihiya? Ako. Ibig kong sabihin. Hindi pa ako handa na pumasok sa susunod na yugto ng relasyon natin. Sige. Kung gayon, hihintayin kita. Hanggang sa maging handa ka na buksan ang puso mo sa akin. Siya. Mukhang mahal talaga ako. Tingnan mo ang social media ko. Hindi ito arranged marriage. Walang sapilitang kasal, puro pagpayag. Ano ang ginagawa niya? Bakit nag-post ng siyam na magkakaparehong larawan? Hindi sila. Ako. Bawat isa ay maingat na piniling anggulo ko. Ano ang nangyari sa pagiging low profile? Ayaw mong ipaalam na asawa kita, ayaw mo ring ipahayag na kasal ako. Hindi ka ba natatakot na pag-interesan ako ng iba? Ginoong Xiang, ang kontrata para sa iyong 500 milyong dolyar na pamumuhunan sa Shen Group ay naisulat na. Kailangan mo bang pirmahan ito ngayon para maging epektibo? President Xiang, Ang kontrata para sa pag-i-inject ninyo ng 500 milyong piso sa kumpanya ni Shen ay naisulat na. Pirmahan na ba natin ito ngayon para maging epektibo? Pirmahan. 500 milyong piso. Para makuha ang chucho ko, napakalaki ng kita sa deal na ito. President Xiang, Bakit pa kayo makikisali? Sa gulo ng kumpanya ni Shen, kapag naipasok na ang pondo, talagang mabubuhay pa ba ang kumpanya ni Shen mula sa pagkalugi? Hindi ito mamamatay? pero hindi rin ito mabubuhay. Sabihin mo sa mga taong iyon na kung makikipagtulungan sila sa kumpanya ni Shen, kung gayon lahat ng kooperasyon mula sa Xiang Corporation ay tatapusin. Kaya tinutulungan nyo ba sila? O hinahadlangan? Parehong tinutulungan at hinahadlangan. Ang isang kumpanyang malapit ng bumagsak ang pinakamasaya. Naiintindihan ko. Bantayan mo ito. Alam mo ang resulta na gusto ko. Naiintindihan, President Xiang. Ang hayaan kang mamatay ng masyadong mabilis ay masyadong maganda para sa iyo. Director Sang, may masamang balita ako. Ano yon? Sabi ng panig ni Yang Wanran, gusto nilang ilipat ang commercial shoot bukas sa Makalawa. Bakit babaguhin ang petsa? Sabi lang nila, hindi siya maganda ang pakiramdam. Wala na silang sinabi pa. Ang matalik na kaibigan ni Sang Mengshi. Ito na naman siguro ang gawa mo? Ano ang gagawin natin, Director Sang? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Kontakin mo ang departamento ng PR. Maghanda ka. Hello, ang mga dessert na in-order para sa inyong departamento ay nasa front desk. Mga dessert. In order mo? Sino ang nag-order ng mga dessert para sa buong departamento? Lahat sila ay nag-order ng mga dessert. Asawa, nakikita ako hindi masaya? Siya ang nagtakda niyan. Ang petsa. Takot na takot. Bakit ka nandito? Nag-message ako sa'yo, hindi ka sumagot. Nasa meeting ako, naka-silent ang telepono ko. Ayos lang, asawa. Pinuntahan kita para sunduin sa trabaho. Miss na miss kita. Miss mo ba ako?
Bakit hindi ka nagsasalita? Miss din kita. Pero may kaunting trabaho pa akong kailangan tapusin. Pwede mo ba akong hintayin? Siyempre, pwede. Kung gayon, hintayin mo ako sa parking garage. Parking garage. Hindi ba ako karapat-dapat na hintayin ka sa opisina mo? Kaya sabik na sabik, ha? Wow. Ganoon na ba ka-open ng mga kabataang mag-asawa ngayon? Bumaba ka muna at hintayin ako. Kukunin ko lang ang bago at bababa na. Pangako. Sige. Anong problema? Meron ba sa mukha ko? Asawa. Subukan kaya natin. Ang isang bagay sa kotse? Ano ang gagawin natin sa kotse? Anong ginagawa mo sa kotse? Kung ikaw, kung ayaw mong magkamali ng intindi, mas mabuting manatili kang tahimik. Nanginginig ang kotseng ito. Shang Yujo. Ano ang tawag mo sa akin? Mahal. Tama. Dahil may connection si Shang Yujo, gamitin na rin natin. Kilala mo ba si Yang Wanran? Hindi ko kilala. Anong babae ang karapat-dapat kong tandaan ang pangalan? Ang naalala ko lang ay ang chuchu natin. Baliw na chuchu. Kung gusto mong maghanap ng isang tao, hindi ba madali lang? Kailangan mong matutong gamitin ang mga mapagkukunan sa paligid mo. Ang password ay ang iyong kaarawan. Nakikita mo ba si Daniel na ito? Humiling ka sa kanya. Humiling ka. Kailangan pa ba kitang turuan? Hoy, Ako, gusto kong si Yang Wanran ay dumating sa set ng shooting. paumanhin, ikaw ba ang babaeng celebrity na si Yang Wanran? Oh, Sige, aasikasuhin ko agad. salamat asawa ko. Sa wakas, natututo ka na. Hindi na sayang ang pagtuturo ko sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan?
May utang ako sa iyo sa ngayon. Napaliw ka na ba? Nasa kotse tayo. Hindi ako nagkakautang ng pabor. Babayaran kita pag uwi natin. Doble. Shang Yuzhou. Hindi ba't sinabi mong babayaran mo ako ng doble pag uwi natin? Gusto ko na ngayon. Sagutin ko lang muna ang tawag na ito. Tian-Tian? Anong nangyari kay Yang Wanran? Bigla siyang naging masunurin. Sinabi niya na siguradong darating siya sa oras para sa shoot bukas. Kaya ayos na. Gaya ng inaasahan, magandang may mapagkakatiwalaang makapangyarihan. Siguro natatakot siyang labagin ang kontrata at magbayad ng multa. Mahal, halata namang hinahabol ka niya. Malapit sila ni Sang Mengshi, parang pinagbiyak na bunga. Mag-ingat ka bukas. Huwag mong hayaang apihin ka niya. Huwag kang mag-alala. Hindi niya kaya yan. Alam ko na, mukha kang mahinahon pero sa totoo lang, matigas ka. Ilang layer pa ba ang gusto mong ilagay ko? Sang Chuji. Sang Chuji, may lalaki ka sa tabi mo. Shang Yuzhou. Matulog ka. Magwawala ba siya? Kung hindi kanya hahawakan, ang pag-ibig na ito, aba, dapat ay kusang loob na ginagawa para maging interesante. Kung gayon, tuparin mo ang iyong salita. Ang pilit na pinitas na melon ay hindi matamis. Ngunit minsan, gusto ko lang itong pilipitin. Ngunit ayoko ngayon. Tinutusok ako. Eh yan ay isang lighter. Anong normal na tao ang natutulog na may lighter sa bulsa? Ang lamig mo. Naligo ka ng malamig na tubig. Sa gitna ng gabi. Bakit ka naliligo ng malamig na tubig? Hindi mo pinapatuyo ang buhok mo? Hindi ko pinapatuyo. Sa ganitong paraan gising ako. Para kanino ka naliligo ng malamig na tubig? Wanran, Sang Chuji, ang paggamit ng koneksyon ni Shang Yuzhou para pilitin kang mag-shoot bukas ng umaga, sobra naman yan, di ba? Hindi ko siya palalampasin bukas. Huwag mong isipin na sa pag-akyat, sa kama ni Ginoong Siyang maaabot na niya. Ang langit. Hindi ba siya nagmamakaawa sa akin para sa mga endorsement job? Mas mabuti na wag mo siyang galitin. Mula pagkabata, nasanay na ako sa kanyang walang katwirang. Mengshi, huwag kang mag-alala. Bukas, siguradong babawiin ko ang sayo para sa akin. Handa na si Director Sang. Chuchu? Mas mabuti pang umamin ka ng totoo. Sino ba talaga ang lalaking kasama mo kagabi? Sasabihin ko sa iyo pagbalik natin. Saktong-sakto, di ba? Director Sang. Magaling. Nandoon ang makeup room. Ang mga staff ay nasa posisyon na. Kaya ko rin namang maging handa. Kaso lang, nagmamadali ako. Naiwan ang sapatos ko sa kotse. Sakto namang libre si Director Sang. Pwede mo bang kunin para sa akin? Ang daming tao. At si Chuchu pa talaga ang gusto mong kumuha ng sapatos mo? Wala bang silbi ang mga staff mo? Sige. Anong pares? Anong estilo? Yung nasa kotse. Yun lang yung isang pares.
So listen, Director Sang. Chuchu, hintayin mo ako. Tulungan mo akong isuot. Bilisan mo ha, huwag kang tumayo lang dyan. Ano? Dahil ikaw ang kumuha, tulungan mo na rin. Akong isuot. Wala ka bang kamay? Basag. Putol. Ngayon alam mo na ang tungkol sa pagpapahalaga sa reputation. Nung ikaw ay krida na umaakyat sa kama ni Ginoong Siang, bakit hindi mo alam ang tungkol sa reputation? Bakit hindi mo alam ang tungkol sa reputasyon? Anyway, Kaspat said, kung hindi mo isusuot ang mga ito ngayon, hindi tayo makakapag-shoot. Hindi magsushoot? Hindi magsushoot. Sang Shuji, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Opisyal nang inihayag ni President Siang ang kanyang kasal. Sa tingin mo ba ipagtatanggol pa niya ang isang kabit? Tapusin ang kontrata. Sige. Kung unilateral na tatapusin ng Yiku ang kontrata, kailangan mo akong bayaran ng triple sa penalty fee. Maglakas loob ka ba? Hindi mo kayang harapin ang mga kahihinatnan ng paglabag sa kontrata. Huwag kang magpadalos-dalos. Ano ang kinalaman mo dito? Humungi ka ng tawad kay Yang Wanran ngayon. At ako na ang bahala. At matatapos na ang bagay na ito. Anong bagay? Zijing, anong ginagawa mo dito? Plano naming bisitahin ni Wanran ang set. Anong nangyari dito? Mengshi, ang kapatid mo ay may mainit na ulo, hindi ba? Nagagalit siya sa pinakamaliit na bagay, binabasag ang mga gamit. Ginagawa itong imposible na ipagpatuloy ang paggawa ng pelikula. Wanran, talagang humihingi ako ng paumanhin. Tingnan mo, paano mo gustong ayusin ito? Hayaan mong humingi ng tawad sa akin si Sang Chuji. Lumuhod sa lupa at itali ang aking sapatos. Ito. Ate, dapat mong isaalang-alang ang mas malaking larawan. Gawin mo na lang ang sinasabi niya. Naalala ko. Binigyan kita ng ilang kaluwagan. Hiningi ko pa nga sa Yiku na bawiin ang posisyon ni Sang Chuji bilang direktor. Kung ba hindi ako ay Anong gagawin mo? Chuchu, may nangyari, kontakin mo ako kaagad. Bakit hindi kita matuturuan? Tinulungan mo na ako kagabi. Ayoko nang abalahin ka ulit. Kahit interesado ka sa katawan ko, hindi mo siya pwedeng gamitin palagi. Pagkatapos ng mahabang panahon, masasawa ka rin. Chuchu, sa pagitan natin, walang abala. Mukhang mahal na mahal niya ako. Wanran. Oo. Nandito ako. Tapusin mo ang sinabi mo kanina. Hindi. Wala lang. Nagbibiro lang kami. Ngayon, nawalan ka na ng hangin. Ang humingi kay Chuchu na tulungan kang magtali ng sapatos kanina ang lakas ng loob. Ang chuchu ko, napakagandang kamay. May naglakas loob na kapagtalon siya ng sapatos. Paano mag-healing? Hindi ko na kailangang turuan ka ng pangalawang beses, tama? Chuchu, simulan mo. Yang Wanran at Yiku, tapusin ang kontrata. Si Yang Wanran ang lumabag sa kasunduan. Magbayad ng danyos ayon sa napagkasunduan. Sige, Bukod pa rito, ganap na i-blacklist si Yang Wanran. Ayoko na siyang makita sa kabisera muli. Chuchu, tara na.
Chuchu, namimiss mo ba ako? Dumating ka dito? Sabihin mo munang namimiss mo ako bago tayo mag-usap ng iba pang bagay. Namimiss kita. Chuchu, hindi ba ito nakakapanabik? Chuchu, nakakakilig ba? Chuchu, ang pagtingin mo sa akin ng ganyan ay lalo lang magpapalala sa akin. Ako? Hindi ako uuwi para sa hapunan ngayong gabi. Anong trabaho ang napakahalaga? Para hayaan mo akong magutom sa paghihintay sa iyo? Hindi ito tungkol sa trabaho. Babalik ako sa pamilya Sang. Para ayusin ang mga gamit ng aking ina. Ayokong mag-isa siya, na pinapanood silang nagmamalaki. Kung gayon sasama ako sa iyo. Hindi na kailangan. Ayos na kung gayon. Pag uwi mo mamaya, susunduin kita. Ako? Hindi mo ba sasabihin sa akin ng kahit ano? Ginulat mo ako. Nakatutok ka lang kay President Xiang. Nakatuon ang puso mo kay President Xiang. Paano mo pa ako maiisip? Sabihin mo, kagabi si President Xiang ba? Ang lalaking iyon? Ako? Kasal kami. Ano ang sinabi mo? Paumanhin? Babe, kapag yumaman ang aso, huwag kalimutan ang pinanggalingan. Kaya pala, ikaw pala ang batang madam na pinag-uusapan ng lahat. Chuchu, paano mo nakuha si President Xiang? Kung nalaman ni Shen Jijing, magagalit siya ng husto. Kung tutuusin, dapat kong pasalamatan si Shen Jijing. Halika, kumain. Hindi ba ito ang kabit ni President Xiang? President Xiang, bakit wala siya sa'yo? Ang bilis mo namang iniwan. Kabit? Kung ba't usapan ng may kabit, ikaw at ang iyong ina, ang pinagmulan. Sang Chuji, nawawala ka na ba sa katinuan? Hindi ito bahay na pwede mong puntahan at iwanan kung kailan mo gusto. Huwag kang mag-alala, ito na ang huling beses. Hindi na ako babalik. Ang lakas ng loob mo. Lumakas na ang loob mo. Kung hindi dahil kay Mr. Xiang na sumusuporta sa iyo, sigurado akong lumaki na ang ulo mo. Kung ganun ka kagaling, ikaw na lang ang magpasuporta kay Xiang Yuzhou. Chuchu, huwag kang maging ganyan kasuwayin. Mag-sorry ka na agad. Sa totoo lang, masyado ko siyang nakikitang masunurin. Tito. Mr. Xiang, kumain ka na ba kanina? Bakit hindi ka? Umupo at kumain? Ano ang gusto mo? Tara na. Chuchu, sasama ka ba sa kanya? O babalik ka sa akin? Ilalayo kita rito. Alam ko na, hindi mo ako kayang pakawalan. Halika rito. Tama nga ang hinala ko. Kung susuyuin ko lang siya ng kaunti, mag-aalok ng kapayapaan, sasamantalahin niya ang pagkakataon. Maglaro tayo. Kung manalo ako, malaki ang panalo ko. Kung matalo ako, talo ako ng lubusan. Ang lalaking pinakamamahal ni Chuchu ay ako pa rin. Mukhang malapit ko nang makuha ang mga hawak niyang shares. Chuchu. Tito, salamat sa pag-aalaga kay Chuchu. Mula ngayon, poprotektahan ko siya ng maayos. Tungkol naman sa mga chismis na yon, ako na ang bahala. Hindi pa kasal si Chuchu. Hindi niya pwedeng sirain ang reputasyon niya o tawaging kabit. Sana ay matulungan ni Tito na magbigay ng patunay. Hindi pa ka sa patunay.
Hindi ko kayang ilagay ka sa mahirap na sitwasyon. Chuchu, tayo. Ikaw. Manahimik kayong lahat. Bayaw. Bumalik ako. Para sabihin sa'yo na dapat alam ng mga tao ang kanilang lugar. Binibini, mula ngayon wala ka ng lugar sa bahay na ito. Kapag umalis ka, sino ang nakakaalam kung kailan ka makakabalik? Tita Lee, ikaw ang nag-alaga sa nanay ko. Pagkapanganak sa akin, inalagaan mo rin ako. Gusto mo bang sumama sa akin? O mas gusto mo? Manatili sa pamilya Sang at ayaw mong lumipat? Kung nasaan ang binibini, dun din ako. Ang dahilan kung bakit ako nanatili sa pamilya Sang ay para lang alagaan ka. Sige, uwi na tayo. Meron pa bang ibang bahay? Ang binibini? Oo. May bago akong bahay. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo ang mansyon na ito ay nakapangalan na kay Chushi. Ang kailangan umalis ay malamang kayo. Sang, ipapa-inspection ko ang bahay bukas. Ang malanding ito? Anong gayuma ang ibinigay niya kay Shang Yujo? Paano napunta sa pangalan ko ang mansyon ng pamilya Sang? Ang mansyon na ito ay orihinal na nakapangalan kay nanay. Nang maglaon bago pumanaw si nanay, inilipat niya ang bahay na ito sa pangalan mo. Wala akong alam dito. Pero ang dami niyang alam. Paano mo nalaman? Masyado ka pang bata nun. Gusto ka nilang apihin, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Gusto ka nilang apihin. Hindi ba sinabi ko sa'yo? Sang Jianhua. Son Jen. Ilan pa bang bagay ang itinatago ninyo sa akin? Pero hindi ko sila hahayaang apihin ka. Shang Yujo. Salamat. Ako ang asawa mo. Hindi na kailangan magpasalamat. Ako ang magiging suporta mo palagi. Nandito ako, walang mga api sa'yo. Ang hindi ko kailanman pinangarap ay nasa harapan ko na ngayon, salamat kay Shang Yujo. Pero Shang Yujo, gaano katagal-tatagal ang pabor mo? Maasahan ba kita? Mukhang ang pinsalang dulot ni Shen Jijing ay pumipigil pa rin sa kanya na magbukas. Chuchu, hindi ka ang paborito ko. Ikaw ang tanging mahal ko. Kahit kailan, ikaw pa rin. Kung nung 6 na taong gulang ka, sabay kaming nagpakita ni Shen Jijing sa'yo, sino ang pipiliin mo? Pero nung 6 ako, wala ka doon. Nandun ako. Nandoon ka. Director Sang, Ma'am Ning, tinanggihan ang aming imbitasyon para sa endorsement. Ano ang gagawin natin? Sinong Ma'am Ning? Si Ningji. Siya at ang aming bagong produkto na endorsement para sa Yiku ay perpektong tugma. Sa connection ni Shang Yujo, tulungan mo ako mag-ayos ng meeting. Hindi ba madali yon? Matutulungan mo ba akong kontakin si Ningji? Hindi masama. Sa wakas, natuto ka ng makatuwirang gamitin ng mga resources sa paligid mo. Bukas ng hapon, 3:00 yung si Club. Tutulungan kitang mag-ayos ng meeting kay Ningji. Hello, Teacher Ning. Ako ang Director ng Business Development ng ICO, si Sang Chuji. Hello. Mangyaring umupo ka. Teacher Ning, ang pagkakataon na magkita tayo ngayon ay inayos ni Shang Yujo. Ngunit umaasa ako kung papayag kang makipagtulungan, ito ay dahil sa tunay na sinseridad na gustong i-endorso ang ICO, hindi dahil sa panggigipit o iba pang dahilan. Sang Chuji at Ningji, paano sila nag-set up ng meeting?
Kagaya ng nakatanggap lang ng investment ang Shens mula sa Shangs at nagrehistro ng bagong luxury brand. Plano nilang hanapin si Miss Ningzi para sa endorsement. Sabi nga, ang pilit na pinitas ng melon ay hindi matamis. Pero ayos lang kapag napitas na. Iba ka. Ang gusto mo ay kusang loob na cooperation. Medyo mahirap yan. Teacher Ning, ang iyong ugali ay perpektong tumutugma sa imahe ng Iko para sa endorsement na ito. Sa totoo lang, sa industriya ng entertainment, wala akong makitang pangalawang tao. Mas angkop kaysa sayo. Teacher Ning J. Hello. Iniisip ko kung may oras ka, pag-usapan natin ang isang kolaborasyon. Gusto kong makipagkita kay Teacher Ning. Kailangan mong mag-book ng maaga. Ang slot na ito ay akin. Pumila ka. Gusto mo ring makipagtulungan kay Teacher Ning J. Huwag kang magpatawa. Ang bagong koleksyon ng Ikumo ay hindi pa nakakahanap ng pwesto. Makipagtulungan kay Teacher Ning J. Hindi ba't medyo OA yan? Ang Aiko, kay industriya ng fashion, ay isa po sa mga nangunguna. Kung sa ganoong kaso tayo ang pag-imbita kay Miss Ning, ay itinuturing na OA. Kung gayon ang Shensmo, na may investment mula sa Shangs, na gumagawa ng ilang hindi kilalang serye, ay maaring mag-imbita kay Miss Ning. Ang Shens namin, sa huli, ay isang dating prominenteng pamilya. Paano makukumpara ang Ikumo? Chuchu, makinig ka. Teacher Ning, narito ang aking naipon. Mga materyales ng aming kumpanya at impormasyon sa aming nalalapit na paglulunsad ng bagong produkto. Maaari mong tingnan. Okay. Nasaan ang inyong mga materyales? Ako, Ngayon lang kami nakarating. At wala pa kaming oras para maghanda. Pagkatapos naming pirmahan ang kontrata, ibibigay namin sa'yo, teacher. Ngayon ko lang narinig na ang pagkuha ng endorser ay nangangailangan ng pagpirma ng kontrata muna bago tingnan ng mga materyales. ang tanga na yan si Sang Chuzi. Anong materyales ba ang maihahanda niya? Chuchu, tigilan mo na yan. Alam ko ang kakayahan mo. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Director Sang, ikinagagalak kong makatrabaho ka. Kinagagalak kong makatrabaho ka, Teacher Ning. Bukas, dadalhin ko ang aking ahente sa inyong kumpanya para pag-usapan ng mga detalye. Okay, hihintayin ka namin. Ginagawa mo lang yan dahil sa respeto kay Shang Yuzhou, hindi ba? Iyon lang yon. Ang mga bagay na ayaw kong gawin. Walang makakapilit sa akin, kahit si Shang Yuzhou. Nakikipagtulungan ako sa'yo dahil sa iyong mga materyales, Miss Sang. Kahit pa dahil kay Shang Yucho, ano ngayon? Paninindigan ko ang aking mga salita. Kung may lakas ka ng loob, gamitin mo rin si Shang Yucho. Sang, Kinuha mo ang pera ko para gumawa ng bagong brand tapos babalikan mo at bubulihin ang chucho ko. Gusto mo talagang makuha ang lahat. ako? Daniel, tuluyan mong ipasara ang bagong brand ni Shen. Para sa akin, harangin ang bagong brand na ito, na personal na binuo ni Shen Jijing. Tito, wag. Kung mangahas ka pang galitin ang iyong tita sa hinaharap, hindi na ito kasing simple ng pagharang lang ng isang brand sa lahat. Shang Yuzhou, Sang Chuji. Kuya Jing, may paraan ako. Pinapirma niya si Ningji, di ba? Paano kung masira ang reputasyon ni Ningji? Siya, si Sang Chuji. Madadamay ba? Binabati kita, Director Sang. Bakit ka masayang masaya? Pinapirma mo si Ning G bilang tagapagsalita. Yan ay malaking proyekto para sa Yiko natin. Si Emjo ay siguradong ipopromote ka at bibigyan ng aumento. Ililibre kita ng pagkain kung gayon. Gusto kong kumain sa pinakamahal na restaurant. Kakapanood ko lang ng promotional video ni Ningxi. Ang galing. Bagay na bagay siya at ang mga produkto ng Yiku. Siyempre, lahat ito ay sa Director Sang. Oo. Hindi matatawaran ang kredito ni Sang. Hindi. Kredito ito ng lahat. Sige, simulan na natin ang pulong. Ang pulong na ito. Ano? May problema si Ningxi. Anong nangyari sa kanya? Nasaktan? Na aksidente? Hindi, si Ningxi ay pinaghihinalaang nagtatago ng buwis at nanuloko at dinala na ng mga
kinauukulang autoridad, dinala. Ningji, kung kumpirmadong siya ay isang individual na nagtatago ng buwis at hindi mapagkakatiwalaan, siya ay ilalagay sa blacklist. Lahat ng produkto niya ay aalisin sa mga istante. At lahat ng ating nakaraang pagsisikap ay mawawalan ng saysay. Imposible, hindi gagawa ng ganyan si Ningji. Sige, emergency meeting. Kailangan kong pumili ng bagong tagapagsalita. Lahat ng footage na nagtatampok kay Ningji ay dapat i-lockdown. Walang dapat kumalat. Sang Chuji, ito ay pagkakamali sa iyong pagdedesisyon. Nagdulot ito ng trabaho at malaking pagkalugi sa kumpanya. President Joe, pananagutan ko ang aking mga pagkakamali. Ngunit naniniwala ako sa pagkatao ni Ningji. Aayusin ko na ito ngayon. Bigyan niyo ako ng kaunting oras. Bibigyan ko kayo ng sagot sa lalong madaling panahon. Pareho kami ng ideya ni Director Sang. Magkasundo kami. Anong dapat nating gawin? Pupunta ako sa ahensya ni Ningji. Ikaw pumunta ka sa Tax Bureau. Ang ahensya ay nagsimula ng lumayo kay Ningji. Lumalayo. Shang Joe. Telepatiko. Yuzho, nasa gulo si Ningji. Ano ang ganon ka-urgent? Chuji, hindi ba dapat yakapin mo muna ako? Pagkakita mo sa akin. Si Ningji ay pinaghihinalaang umiiwas sa buwis at dinala na ng mga autoridad. Narinig ko na, kaya nga kita pinuntahan. May solusyon ka ba? Kanina sa conference room sa harap ng napakaraming tao, wala akong naramdamang takot. Bakit pag nakikita ko si Yu Shang, parang gusto kong umiyak? Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Hindi ganong klaseng tao si Ningji, di ba? Hindi. Kaya kailangan nating linawin agad ang mga bagay-bagay at bawasan ang epekto ng sitwasyon. Hindi lang ito tungkol sa iko, kundi pati na rin sa reputasyon ni Ningji. Si Ningji ay biktima ng paninira. Ibinabalita ko na ang top star na si Ningji ay pinaghihinalaang umiiwas sa buwis. Meng Shisang. Kaninang umaga nalaman ito ni Daniel. Pagkatapos ng maikling pagtatanong, nasubaybayan niya ito pabalik sa kanya. Napakasama talaga. Kahit hindi umiiwas sa buwis si Ningji, pagkatapos ng ganitong uri ng investigasyon, hindi na ipagsasapalaran ng iko na hintayin siya. Kailangan na lang nilang tapusin ang kontrata. Lahat ng kay Ningji na financial statements at tax records simula nang magsimula siya. Alam kong si Ningji ay hindi umiiwas sa buwis, pero ang isang talent agency, wala ba talaga silang tax records at financial statements niya? Kaya kailangan pa rin nating hintayin ang resulta ng investigasyon. Kaya wala tayong magagawa kundi maghintay? Sa normal na sitwasyon, kailangan nating hintayin ang investigasyon. Paano naman sa abnormal na sitwasyon? Kung abnormal na sitwasyon, abay, kung abnormal ang sitwasyon, kung gayon, ipiyansa si Clara, isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Naiintindihan, Presidente Sean. Sapat na ito. Tapos na. Nina, malaking pabor ang nagawa ko para sa'yo. Paano mo ako pasasalamatan? Sigurado na ang performance ngayong buwan. Ano pa, ang mas sensasyonal kaysa sa pinakamayamang tao sa kabisera, si Ginong Miller at isang babae sa isang car tryst. Napakagulat na balita. Halika na. Naku, napakasabog nito. Hindi pa ba tayo tapos mag-shoot? Sino yan? Ano ang tinitingnan mo? Paparazzi sneak shots. Inisip ko lang na wala akong pagkakataong ipagmalaki ang pagmamahalan namin ng asawa ko. Kaya tatanggapin ko na lang ng may pag-aatubili ang kabaitan na ito. Ayos lang. Magpatuloy ka. Salamat sa Diyos. Sa wakas, naayos na nun natin ito eh. Ang lahat ng ito ay tapos na. Oo, tapos na rin sa wakas. False alarm lang pala.
Si Sang Mengshi ang sanhi ng lahat ng kaguluhang ito. Hindi mo ba siya sisingilin? Abala ako nitong mga nakaraang araw. Hayaan mo muna siyang gumawa ng gulo ng ilang araw pa. Bukod pa rito, inosente si Ningji at si Yiko ay hindi pa rin kinakansela ang kontrata niya. Siguradong galit na galit si Sang Mengshi. Tama yan. Dali, i-promote natin. Maglabas pa tayo ng mas maraming trending topics. Para kay Teacher Ning, sa social media, para sa endorsement niya sa Yiko at lahat ng yan. Sige, kontakin mo na ngayon ang kumpanya ni Teacher Ning. Babalik ako sa PR department para asikasuhin yan. Tara na. Dali, tingnan ng hot searches. Ang endorsement ni Ningji, mga trending topics na may kaugnayan sa Yiko. Umaakyat na ito sa trending list, nasa top 3 na. Ang galing mo! Kapag kumilos ako, dapat number 1. Dagdag pa ang impluensya ni Ningji, narito na. Nagtutulungan sila ng perpekto, madaling nangunguna sa charts. Batay sa kasalukuyang trend, ang popularidad ay dapat tumagal hanggang bukas. Napakagaling. Maliban kung may malaking iskandalo tulad ng paghihiwalay ng isang top star, o panloloko, o kung ano paman. Ang Yiko at Ningji. Anong number 1 power couple? Ano naman, may trono ba tayong mamanahin sa bahay? Inaagaw nila ang limelight ni Ning Daymay. Kailangan kong tingnan kung may affair si Shang Yuju. Ano? Talaga bang may malaking balita ang isang top star? Hindi mula sa entertainment industry? Kung gayon, anong larangan? Ang mundo ng pananalapi. Ang mundo ng pananalapi. Nakuha mo ba para sa akin o ako na lang ang maghahanap? Sa tingin ko, mula sa aking pananaw. Sa totoo lang, ito ay... Honey, kagabi? Nasaan ka kagabi? Natutulog sa bahay. Alas 4 ng umaga. Kami ni Shang Yucho ay nasa kotse, naglalandian. Ikaw ay kasama ni Shang Yuju. Kaya, ang babaeng may itim na buhok sa kotse ay ikaw? Anong itim na buhok? Anong babae? Tiyan-tiyan bitawan mo? Hayaan mong tingnan ko. Kumukuha ng litrato ang mga paparazzi. Honey, ikaw ba talaga yan? Hindi sinasagot ang tawag niya. Busy siya? O galit pa rin? Presidente Xiang, nagtatanong ang PR department kung dapat nating burahin ang mga chismis na artikulo. Hindi pa. Dapat ba nating subukang pababain ito? Hindi rin kailangan. Tungkol sa bagay na ito? Hindi mo kailangang mag-alala. Ako na ang bahala. Opo. Bobo, sinadya kong ibaba ang bintana ng kotse at hindi mo pa rin nakuha ang malinaw na kuha ng mukha niya. Kung mas pinilit mo lang sana public na ito. Nakita mo ba ang trending topics? Nasa kotse tayo nung gabing yon. At nakuha na ng litrato. Lar, nag-aalala ka ba sa mga bagay na ito? Hindi ko iniisip. Ngunit, natatakot ako na ang negatibong publisidad na ito. Ay makakaapekto sa iyong imahe. Kung tutuusin, ikaw ang kumakatawan sa Apex Group. Paano kung baluktutin ito habang kumakalat? Anyway, Ikaw ang kasama ko sa kotse, hindi ibang babae. Anong negatibong epekto ang posibleng mangyari? ngunit hindi nila alam kung sino ako. Ako na ang bahala, magiging maayos ang lahat. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Paano ka tutugon? Ipinakita mo na naman ang pagmamahal mo. Hindi naman nila nakita ang mukha natin. Bahala na. Anyway, walang nakakita sa mukha ko. Bahal na. Lolo, Narinig ko mula sa iyong ama. Ikaw na maliit na pasaway na naglalaro sa labas, ha? asawa ko yan. Ano? Kasal ka na? Ang kasal ko, umabot pa sa trending list. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Ikaw. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa babaeng ito? Ngayong gabi, dapat mong dalhin ang iyong manugang na babae sa lumang bahay para maghapunan. Narinig mo ba ako? Sige. Sabi ni Lolo, pinapapunta ka niya ngayong gabi para maghapunan sa lumang bahay. Gusto mo bang pumunta? Kung ayaw mo, hindi mo kailangan. Tara na. Hindi natin matatanggihan ang magandang imbitasyon ni Lolo. Sige. Ikaw na pasaway. Tawa kasi alam mo nang bumisita sa akin. Hindi ba't sumumpa ako sa'yo na hindi ako babalik hanggat hindi ako kasal? Akala ko, tayong maglolo
ay hindi na magkikita pa. Akala ko rin, ngunit narito ako. Kumusta po, Lolo? Ito po ay Mingchan Longjing Tea. Mula sa akin at kay Yuzhou. Ilang regalo na inihanda namin para sa inyo. Mabuti. Halika. Umupo ka. At ikaw, si Chuji. Ngayon, sa wakas ay nakita ko na ang tunay mong sarili. Mukha kang napakabait. Ito ang tinatawag nilang paggamit ng kahinahunan upang malampasan ang lakas. Ang pasaway na si Yuzhou ay talagang nangangailangan ng isang mabuting babae upang paamuin siya. Oh, paamoy ako. Talagang napapaamoy niya ako ng lubusan. Pagod ka ba sa pagkakaupo ng ganito? Hindi ka ba napapagod sa pagkakaupo ng ganyan? Huwag kang magbiro. Nandito ang lahat ng matatanda. Natatakot lang ako na mapagod ang asawa ko. Chuji, anong klaseng pagkain ang gusto mo? Mayroon ka bang iniiwasang sangkap? Hindi siya kumakain ng silantro. Paano niya nalaman yan? Xiaoyun, narinig mo ba yan? Mag-ingat sa kusina. Opo, ginang. Maayos lang talaga. Basta ang kusina. Chuji, ano ang tinawag mo sa akin? Ma, Narinig mo ba yan? simula nang pumanaw si Mama, matagal na akong hindi nakakapagsabi ng salitang yan. Ma? Sa totoo lang, kanina dapat tinawag na kita ng ganon. Sobrang kinabahan lang ako at nakalimutan ko. Mabigat ang dila ko, sana ay huwag mong masamain. Tingnan mo ang sinasabi niya. Paano ko naman masasamain? Sobrang saya ko para masamain. Chuji, ang angpaw na inihanda ko para sa iyo, dapat mong tanggapin yan. Kung hindi mo yan tatanggapin, malulungkot ako. Bilisan mo na! Tanggapin mo. Salamat, Ma at Pa. Eto, Chuchu, galing yan sa mga biyenan mo. Ito naman ay galing kay Lolo, tanggapin mo. Salamat, Lolo. Mabuting bata. Ikaw bata ka. Habang tinitingnan kita, lalo kitang nagugustuhan. Yuzhou, dapat magkaroon kayo ng magandang buhay ni Chuchu. Mamuhay kayo ng maayos ng magkasama. Sa natitira kong mga taon, umaasa akong makahawak ng apo sa tuhod. Si Xiang Yuzhou at ako ay magkakaroon ng mga anak balang araw. Ko Lolo, Coach at ako at ang mga magulang ko ay hindi pa nakikita. Pero mukhang gusto nila ako ng husto. Gusto kita at magugustuhan ka rin ng pamilya ko. Ang mga manugang na babae na binubuli ng kanilang mga biyenan ay dahil lang hindi sila sinusuportahan ng kanilang mga asawa. Pero ako ay palaging nasa panig mo kung paano kita tratuhin. Ganon ka rin tratuhin ng pamilya ko. Kaya pala, ang pagmamahal at hindi pagmamahal ay talagang magkaiba. Huwag mong isipin na maaakit mo si Jijing at papayag ako na magkasama kayo. Ang manugang ng aming pamilya Shen, kung kailangan niyang magkaroon ng apelidong Sang, si Meng Shi lang ang magiging. Kaya wag mo nang pangarapin yan. Ang init ng pamilya na matagal kong kinulang, naramdaman ko mula sa mga Xiang. Ang paboritismo na hindi ko kailanman pinangarap ibinigay sa akin ni Xiang Yuzhou. Ngayon ang aming kasal ay hindi matata. Chuchu, huwag kang mag-alala. Nandito ako, walang sino man ang makakabuli sa'yo. Ako ang palaging magiging kumpiyansa mo at ang iyong suporta. Xiang Yuzhou. Sa tingin ko ay nahuhulog na ako sa'yo. Ngunit ang huling tao na lubos kong minahal ay iniwan akong lubos na wasak. Paano ka naglakas loob na pakasalan si Yuzhou? Dapat siya ay akin. Hayop ka. Yuzhou, huwag kang mag-alala. Tiyak na babawiin kita. Yuzhou, miss na miss kita. Na-miss mo ba ako? Sasabihin ko sa'yo, kakababa ko lang ng eroplano, hindi pa nga ako umuwi, at dumiretso agad ako para hanapin ka. Bakit mo ako hinahanap? Kasi miss kita. Kasal na. Gayon pa man, ang layunin ko ay nakamit na. Ginang Xiang, Nakuha mo na ba lahat? huwag kang mag-alala, Ginang Xiang. Tiyak na mangyayari ang gusto mo. Ang paglalakad ng magkahawak kamay kasama si Ginoong Xiang palabas ng Xiang Group ay sapat na upang patunayan na ikaw si Ginang Xiang. Dahil ayaw kang ipaalam ni Yizhu sa publiko,
Ako na lang ang magpapakilala sa sarili ko bilang Ginang Shang. Sa panahong iyon, sa ilalim ng pressure, tiyak na didiborsyuhin ka ng pamilya Shang at papakasalan ko si Izu. Hindi madali ang magpakasal sa isang elite na pamilya. Ayaw nilang maging public at kailangan ko pang magpakahirap ng ganito para patunayan ang aking pagkatao. Ang aga mo naman. May nangyari. Malaking balita! Maaga pa lang kaninang umaga, narinig ko sa mga taga-PR na may malaking balita ang mga paparazzi ngayon. Nagtanong-tanong ako at sa wakas ay nakakuha ako ng impormasyon mula sa loob. Ano? Chuchu, mahal ko. Tungkol sa'yo. Ako, narinig ko na nakuhanan ng paparazzi ang mukha ni Ginang Shang. Tapos naisip ko, hindi ba ikaw ang kinuhanan nila? Anong nangyayari sa inyo ni Shang Yizhou? Araw-araw ka na lang nahuhuli ng paparazzi. Imposible. Isipin mo ulit. Mula nang huli tayong makuha na ng litrato, mas naging maingat tayo. Hindi tayo dapat nahuli. Hayaan mo na, hindi na mahalaga yan. Ngayon, isipin natin kung paano ito sosolusyunan. Ang balitang nakuha ko ay eksaktong 10:00. Ilalagay ng paparazzi ang mga litrato online. Ganun pala. Nakuha ko. Presidente Shang, papayagan mo pa rin ba ang mga paparazzi na ipagpatuloy ang hype na ito? Hindi tumawag si Chuchu o nagpadala ng anumang mensahe. Dahil wala siyang pakialam, masaya akong pagbigyan. Hindi pa nga 10:00 ng umaga. Maghintay pa tayo ng kaunti. Opo. Nakakuha ka ba ng anumang kapakipakinabang sa pagkakataong ito? Bakit siya? Kaya naghintay tayo ng matagal at ang inilantad na Ginang Shang ay si Zhang Yanyu. Ayos ngayon. Kailangan pa rin nating maglabas ng pagtanggi. Ang kapatid ko, ang bilis manapak kapag nadapa na ang isang tao. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Mahal kong kapatid. Espesyal akong pumunta rito para ipakita sa'yo ang aking pag-aalala. Paano mo balak alagaan ako? Dati, hindi ko alam kung sino si Ginang Shang, kaya pinapanood lang kitang maglakad ng mayabang. Pero ngayon, iba na ang sitwasyon. Sa paglantad ng tunay na Ginang Shang, tapos na ang magagandang araw mo. Siya ang dalaga ng pamilya Jiang, ang iginagalang na binibining Jiang, binubuhusan ng walang katapusang pagmamahal at pagmamahal. At ikaw, ano ka kung igalaw lang niya ang isang daliri, lubusan kang masisira. Tingnan natin kung gaano kakayabang mula ngayon. Kung gayon madidismaya ka, mas magiging mayabang pa ako. Huwag kang maging matigas ang ulo. Bumalik ka lang sa pamilya Sang, lumuhod at humingi ng tawad sa nanay ko. Baka pakiusapan niya ang tatay ko. Napatawarin ka. Pagkatapos ng lahat, ang pagiging kabit ay hindi pang matagalang propesyon. Sino ang kabit at Ikaw, pagdating sa pagiging kabit ng may alam, mas bihasa pa kayo ng nanay mo, hindi ba? ikaw. Anong ibig mong sabihin na ikaw? Hindi mo ba nagustuhan ng sampal sa engagement party, ha? Paano kung isa pa? Hintayin mo lang si Ginang Shang na sampalin ka. Makikita kita noon. Ikaw, hintayin mo lang. Chuji-sang, ikaw ba yan? Sa wakas ay nahintay din kita. Ikaw. Si Ginang Shang mula sa mga hot search. Nakita mo na ba ang balita? Sa ngayon, iniisip ng buong internet na ako ang asawa ni Yujo. Iniisip ng buong internet na ako ang asawa ni Yujo. Kaya ano? Kahit pa iniisip ng buong internet, iniisip ng buong mundo na ikaw ang asawa niya, wala itong ibig sabihin na Huwag mong isipin na hindi ko alam ang pinaplano mo. Siguradong gumamit ka ng ilang panlilin lang para mapakasalan si Yukho. Ayaw kanyang kilalanin sa publiko. binibining Jiang kung nandito ka para pag-usapan ito, hindi na kailangan. Kung nagdudulot ito sa'yo ng problema, binibining Jiang, kami ng asawa ko ay maglalabas ng paglilinaw. Si Yujo ay naglalaro lang sa'yo. Kami lang ni Yujo, ang perpektong magkatugma, tunay na nakatadhana para sa isa't isa. Higit pa rito, isa ka lang na hindi minamahal na anak ng pamilya Sang. Dahil mayroon kang emotional na bahid sa iyong fiancé. Maliit na babae si Yujo ay hindi magkakagusto sa uri mo. Huwag mong sayangin ang oras mo. Paumanhin. Ginang, mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Aalisin ko na siya ngayon. Kung hindi ako dumating, tiyak na mabubuli si Chuchi.
Hindi pagkakaunawaan. May kaunting hindi pagkakaunawaan. Ikaw at ang fiancé ng kapatid mo, hindi ba kayo masyadong malapit? Baka medyo... Wala akong relasyon kay Jijing Shen. Masyado lang siyang mapagmahal at nakikialam. walang relasyon. Kung gayon, bakit siya nagpoprotekta sa'yo at labis na nag-aalala sa'yo? Hindi kayo magde-date sa lalong madaling panahon, hindi ba? Binibining Jiang, hindi ko na idinetalye. Para hindi masaktan ang damdamin mo, nagpapanggap ka pa rin? Hintayin mo lang. Ginang Siyang. Chuchu, hayag na ang Ginang Siyang. Ayaw mo pa rin umintindi. Hindi sa gusto kong sabihin ito, pero kayong dalawa, bakit ang kulit ninyo? Bayaw. Kailangan mo bang maging passive-aggressive sa akin? Mali ba ang tawag ko sa iyo? Hi. Hug. Ang pamilya Sang ay kay Sang Mengshi na sa hinaharap. Wala akong magagawa. Sa ngayon, si Chuchu ay nasa pinakamahinang kalagayan niya. At ito ang pinakamagandang oras para makuha ang kanyang mga shares. Chuchu, ilipat mo sa akin ang iyong mga shares. Sa investment ni Shang Yuzhou ngayon, mabilis mong mababago ang sitwasyon. Hintayin mo ako. Babalik ako kaagad. Simula ngayon, tinitignan mo na ang aking mga shares? Ako. Umalis ka sa daan ko, kailangan kong umalis. Babalik ka pa rin ba sa Shang Garden? Hindi ka ba natatakot na papatayin ka ni Ginang Siyang? Tigilan mo na ang pagtawag ng Ginang Siyang palagi. Dapat tawagin mo siya. Chita. Tandaan mong palitan ang address mo sa susunod. Kapag nasaktan ka at nagdusa ng pagkalugi, titingnan ko kung ano ang gagawin mo. Sa huli, hindi ka bababalik sa akin. Handa ba siyang gawin itong publiko? Ano ang iniisip mo? Inisip mo ako? Ngayon, kumalat ang balita na si Jiang Yanyu ang iyong asawa. Nakita mo ba? Nakita ko. Hindi ako nagpaliwanag dahil akala ko gusto mo lang siyang gamitin bilang panangga para itago ang katotohanan ng kasal tayo. Hindi yun. Akala ko. Ayaw mo lang magpaliwanag. Chuchu? Ang pagpapakasal sa babaeng mahal ko ay parang isang general na nanalo ng malaking tagumpay. Gusto kong ipahayag ito sa mundo. Bakit ko ito itatago? Kung gayon, ipahayag mo sa mundo. Gusto kong maging publiko. Malinaw na ako ang iyong legal na asawa, si Ginang Siyang. Bakit naman? Ang chuchu ko ay natuto ng ipaglaban ang kanyang karapatan at natuto na ring magselos. Bukas ng umaga, pumunta ka sa kumpanya ko para hanapin ako. Bakit ako pupunta sa kumpanya mo? Malalaman mo pagdating mo doon. Sige, susundin ko ang sinabi mo. Pumunta si Sang Chushi sa Shang Corporation. Ano? Mapa, pumunta si Sang Chuzi sa Shang Corporation. Ang galing! Ang paggawa ng eksena sa Shang Corporation ay mas kawili-wili kaysa sa paggawa ng gulo sa Yiku. Mas nakakaaliw ito. Hello, kailangan kong pumunta sa opisina ng CEO para makita si Ethan Miller. Hello, may appointment ka ba? Pakisabi ang pangalan ng iyong appointment at numero ng telepono. Wala. Kung gayon, tatawagan ko siya. Ninatang, ikaw na anak na walang utang na loob. Paano ka naglakas loob na gumawa ng eksena dito? Dinungisa mo ang pangalan ng aming pamilya. Pinalaki kita para lang maging kabit ka. At sirain ang kasal ng iba. Ngayon, kailangan kitang harapin ng maayos. Kung hindi, iisipin ng mga tao sa kabisera na ang aming pamilya ay walang reputation. Nina, paano mo nagawa ang ganito sa sarili mo? Minamaltrato ka ba ng pamilyang ito? Ang kaluluwa ng iyong ina sa langit. Kung nakita niya ang ginawa mo, gaano siya kalungkot. Paano ka naglakas loob na banggitin ng nanay ko? Ikaw ang pinakawalang karapatan, ang pinakamalaking nagkasala sa kanya. Oh, ang nanay ko ay namatay dahil sa'yo, Ginong Peterson. Ikaw? Paano ka makikipag-usap sa iyong ama ng ganyan? Bilisan mo at humingi ng tawad sa iyong ama. Ano man yan, pag-uusapan natin yan pag-uwi natin. Palagi mong sinasabi na ang mga usapin ng pamilya ay hindi dapat ipinapakita sa publiko. Umuwi na tayo at pag-usapan natin yan ng pribado. Paumanhin po, lahat. Pakiusap, magsiuwian na kayo. Dumating ka dito, hindi ba halata na gusto mong gumawa ng eksena at sirain ang reputasyon ko? Bakit ka pa nagpapanggap? Ginang Siyang, Kailan ka dumating? ngayon lang. Ginang Siyang, bakit hindi ka pa pumapasok? Ikaw ang lehitimong asawa.
pumasok ka at maayos na disiplinahin si Sang Chuji. Huwag mong hayaang sirain niya ang relasyon mo kay President Shang. Ako, bakit ko naman susundin ang sinasabi mo? Ginang Shang, kung tutuusin, dapat kitang tawaging tita. Kung hindi mo mamasamain, mula ngayon, dapat mas madalas tayong magkita. Maari pa tayong maging matalik na magkaibigan. Kung gusto mo talagang maging kaibigan ko, kung gayon ngayon, dapat kang pumasok doon. At turuan ng maayos si Sang Chuji para sa akin. Sa halip na, magsalita lang. Okay, hintayin mo. Para mapalapit kay Ginang Shang, isasakripisyo ko ang lahat. Kaya ano ngayon? Ikaw na anak na walang utang na loob. Ngayon, papatayin kita para mapanatili ang disiplina ng pamilya. Mahal, pag-usapan natin. Huwag kang gumamit ng karahasan. Sang Jianhua, kung maglakas loob kang hawakan ako ngayon, tiyak na pagsisisihan mo ito. Ate, huwag ka nang maging matigas ang ulo. Sa tingin mo ba, si President Shang ay poprotektahan ka pa ang kanyang kabit? Malinaw kong sasabihin sa'yo, hindi ako ang kabit ni Shang Yuzhou. I was si Sun Jian, ang iyong kabit. At ang iyong pinakamamahal na anak, si Sang Mengxi, ay kabit ni Shen Jujing. Tumigil ka dyan. Hindi ka pinapayagang tumayo dito at ipahiya ang sarili mo. Umuwi ka sa akin. Tumigil! Umuwi ka sa akin. Ipapatupad ang disiplina ng pamilya. Bitawan mo. Umuwi ka sa akin. Biyenan. Bitawan mo ako. Biyenan. Ano ang tawag sa iyo ni Presidente Shang? Biyenan, ito anong nangyayari? Presidente Shang, ang aming si Chuji ay hindi sapat para sa'yo at hindi mo na kailangan siyang protektahan ng sobra. Ikaw ay may asawa na habang si Chuji ay dalaga pa. Iwasan natin ang anumang chismis na maaring makaapekto sa iyong reputation at magdulot ng gulo sa iyong kasal. Gula! Hindi ka ba sumasang-ayon? Halika rito. Tapos na. Nasaktan ka ba? Bakit hindi ka natututo? Kung may mangyari, kontakin mo ako agad. Chuchu, nakuha mo ba? Nakuha ko. Hindi ko na ulit makakalimutan. Shang. Presidente Shang. Biyenan. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Biyenan, ako ang biyenan ni Presidente Shang, kaya si Sang Chuji ay pinakasalan si Presidente Shang. Hindi si Jiang Yanyu ang ginang Shang, kundi si Sang Chuji. Tapos na. Lubusan ng tapos ang lahat. Si Sang Chuji na ngayon ang ginang ng pinakamataas na sirkulo. Hayaan ninyong ipakilala ko kayong lahat. Sa babaeng nasa tabi ko. Siya ang aking asawa. Opisyal na siyang narito. Ang misteryoso at hindi gaanong kilalang ginang Shang. Hindi pala si Yanyu Jiang. Lahat ng chismis na kumalat online dati, hindi ko sinagot ang mga ito. Dahil pakiramdam ko ay hindi na kailangan. Pero nagsiselos ang asawa ko. Siya ay mahinhin at malambot ang puso. Hindi ko siya hahayaang magdusa ng anumang sama ng loob. Shang, maaari ko bang magalang na itanong kung ano ang relasyon mo kay Binibining Jiang? Walang-wala kaming relasyon. Tapos na. Lubusan ng tapos ang lahat. Ang aking panganay na anak na babae na lubusan kong binaliwala ay naging lehitimong ginang Shang pala. Kaya si Chuji Sang ang tunay na ginang Shang. Ayon sa oras na nagbigay ng pampublikong anunsyo si Yuzhou Shang, ilang araw lang pagkatapos kong ipadala si Chuji sa kanya. Bakit nangyari ito? Ano ba talaga ang nangyari noong gabing yon? Paano basta-basta? Pinakasalan ni Yuzhou Shang si Chuji. Lumabas na ang sinabi niya ay hindi. Lang dahil sa galit. Ito ang katotohanan. Hindi. Chuji. Chuji-sang. Hindi mo ito magagawa sa akin. Ikaw ba ang may gawa ng press conference? Oh, Shang Yuzhou. Sa totoo lang, hindi ko pa rin naiintindihan kung bakit ka napakabuti sa akin. dahil mahal kita? Chuchu.
Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng pinakamaganda. Gayunpaman, sa bagay ng pagpapakasal sa'yo, masyado pa rin akong nagmadali. Pero kung kailangan kong gawin ulit, pipiliin ko pa rin kunin agad ang aming marriage certificate. Bakit? Dahil natatakot akong hindi ka mapapa sa akin. Kahit isang araw, isang oras, isang minuto pa lang, maaaring magkamali ang lahat. Tanging nang mailagay ang opisyal na selyo sa aming marriage certificate at naselyuhan, doon lang ako tunay na nakaramdam ng kapayapaan. Mga proposal, mga proseso, wala akong pakialam sa alinman sa mga iyon. Hindi ako nag-propose sa iyo. Naapi ka. Hindi. Shang Yujo, bakit mo ako mahal na mahal? Oh, bakit nga ba? Tatanungin kita. Chuchu. Hayaan mong ayusin ko ang aking mga iniisip, ang aking mga salita. Dahil ito ay napakahalaga sa akin. Balik ka. Chuchu, ang gabing tulad nito. May naalala ka ba? Ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi, umuulan ng ganito. At nagkakilala tayo. Ilang taon na ang nakalipas. Isang gabing umuulan, nagkakilala. Tayo. Nagkamali ka ba ng akala sa akin? Ikaw ang nagsabi sa akin ng pangalan mo, Sang tulad ng salitang dahon ng mulberry. Chu tulad ng salitang kaakit-akit. J tulad ng salitang malalagong sanga. Ang pangalan ko ay Sang Chuji. Sang, tulad ng salitang dahon ng mulberry. Chu, tulad ng salitang kaakit-akit. Ji, tulad ng salitang malalagong sanga. Ang nanay ko ang nagbigay sa akin ng pangalang ito. Ano ang pangalan mo? Umuwi ka na. Hindi, dito lang ako sa tabi mo. Naalala mo na ba, Chuchu? Ngayon ka lang babalik para hanapin ako? Matapos akong matagpuan, umalis ako ng bansa. Pagbalik ko sa bansa, hinahanap kita. Pero nang matagpuan kita, nasa tabi mo na si Shen Jijing. Sa loob ng maraming taon, madalas kong naiisip kung noong araw na yon, kung mas naging proaktibo ako, magiging iba kaya ang resulta. Patawad, hindi ako nakasama sa tabi mo nung ikaw ay pinakawalang magawa at pinakakailangan mo ako bilang bata. Kung nandoon lang ako, siguro hindi ka nahirapan ng ganon. Kaya pala, ang pag-ibig ni Shang Yujo ay tahimik at nagtatagal. Kaya sa loob ng maraming taon, sinubukan ko lang bumawi sa aking pagkawala sa buhay mo sa pamamagitan ng pagpapakita ng paboritismo sa iyo. Kaya ang ating kapalaran ay hindi nagsimula nang ipadala ako ni Shen Jijing sa iyo noong gabing iyon. Kundi, Hindi. Nagsimula ito mula ng araw na nakilala kita. Pero kung wala ang gabing iyon, hindi kita makukuha. Sa loob ng maraming taon, hindi mabilang na beses kong naisip na agawin ka mula kay Shen Jijing, pero ang pag-ibig ay hindi sa pilitang pag-aari hanggat tapat si Shen Jijing. Sa iyo, hindi ako magpapakita sa iyo. Pero hindi ka na niya deserve, Chuchu. Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking ngayon ay sumasakop sa halos buong puso mo? Sino siya? Shang Yujo, ikaw, hindi mo kukunin? Okay lang ba kung hindi? Shang Yujo, gusto mong magkaanak tayo? Chuchu, magkaanak ka para sa akin. Ayaw pa ba niyang magkaanak agad? Pasyol, tumingin ka sa akin. Hindi ito tungkol sa gusto mong magkaanak o sa gusto mong magkaroon ng anak.
Ito ay tungkol sa desisyon nating magkaroon ng anak. Ang ating anak ay ang crystallization ng ating pag-ibig, isang magandang simbolo ng ating kasal. Hindi ito tungkol sa pagiging napipilitan. Ito ay tungkol sa pagdadala natin ng isang kahangahangang bagong buhay sa mundong ito. Tama, mahal? Tama. Ako, mahal. Hayaan mong baguhin ko ang sinabi ko. Mahal, paano kung magkaanak tayo? Sige. May tawag. Hindi kilalang numero. Mahigit 100 beses na itong tumawag. Hindi naman siguro kliyente sa trabaho, di ba? Sinong kliyente? Ano? Kung tungkol sa trabaho, ikaw na ang bahala para sa kiyakin. Papatayin ko siya. Talagang pinili mo ang pinakamaling oras. Hello? Chuchu? Chuchu? Chuchu! Nagmamakaawa ako, makipagkita ka sa akin. Clara, nagmamakaawa ako. Please, makipagkita ka sa akin. Baliw ka. Nasa baba ako. Ngayon, nakita kong bukas ang ilaw sa kwarto mo. Kung hindi ka, bababa para makipagkita sa akin. Hindi ako aalis. Sige, dahil gusto mo ng parusa, ibibigay ko yan sa'yo. Clara? Clara, nagkamali ako. Wala na akong ibang gusto. Gusto ko lang bumalik ka. Sa akin. Please. Okay? Ikaw, bata ka. Wala ka talagang alam sa limitasyon, ano? Tito Silas, please. Ibalik mo sa akin si Clara. Mayaman at makapangyarihan ka. Hindi mo siya kailangan. Paano mo nalaman na hindi ko siya kailangan? Dati, isa akong gago. Akala ko hindi ko mahal si Clara. Akala ko ang paglapit ko sa kanya ay para lang gamitin siya. Pero simula nang malaman kong nagpakasal siya, talagang dinurog nito ang puso ko. Ngayon ko lang napagtanto na matagal ko na siyang mahal. Isang pakulo para kaawaan. Paano ako naging ganun katanga noon? Para ipadala si Clara kay Tito Silas. Ang orihinal kong intensyon ay subukan ang sinseridad mo kay Clara. Hindi ko inaasahan na babagsak ka sa pagsubok ng ganoong kalala bata. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba talaga ay nagkataon lang na napakaraming tao ang nagtulak sa'yo? Natakutin ako para sa pondo? Ikaw, yon. Binalaan mo ako. Tama. Sadyang pinatulak ko ang mga tao sa'yo. Pero malinaw na marami kang paraan para takutin ako gayunpaman. Partikular mong pinili ang paraan na may pinakamababang gastos at ang... Chuchu. Siya ang nagplano nito. Hindi ko kasalanan. Talaga. Shenjijing, ibibigay ko sana si Chuchu sa'yo kung matatag mo siyang pinili. Kahit pag gumamit ka ng masasamang paraan, ibibigay ko pa rin siya sa'yo. Kaya pala, pinaplano niya na ang lahat para sa akin. Ang pagpapahiga kay Shen Jijing sa kama niya ay bahagi rin ng matagal na niyang plano. Chuchu. Lahat ito ay pakana niya. Pareho tayong ginamit. Bumalik ka na sa akin, okay? Talagang pinagmumukha mo ang sarili mong inosente. Tito, nakikiusap ako. Ibalik mo na sa akin si Chuchu. Ayoko na ng pondo mo. Si Chuchu lang ang gusto ko. Nagsisisi ako. Nagkamali ako. Walang maghihintay sa'yo habang buhay sa iisang lugar. Shenjijing. Chuchu, tao siya na may laman at dugo. Hindi siya basta-basta mo lang matatawag at itatapon na parang laruan. Lahat ay nagkakamali. Hanggat itinatama mo ang mga ito, may pagkakataon kang magsimulang muli. Hindi ba? Chuchu. Ikaw na bata ka, napakawalang galang mo. Dapat tawagin mo na siyang tita ngayon. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Alam mo ba kung bakit hindi ako sumasagot ng tumawag ka? Para lang patuloy kang tumawag? Kayo, Inistorbo niyo kami. imposible ito. Imposible. Hindi mo na kaya ito. Nang dalhin mo si Chuchu. Sa kwarto ko noong gabing iyon, naging isa na kami. Asawa ko, ipagpatuloy natin ito sa bahay. Sige. Asawa ko. Sige, asawa ko.
Sa susunod na magkita tayo. Tandaan mong tawagin siyang tita. Sang Chushi, na-ospital si tatay dahil sa galit mo. Ikaw na anak na walang utang na loob. Kung gayon, kailangan kong tingnan kung patay na siya o hindi pa. Ang babaeng iyon na si Sang Chusi talagang nakakapit kay President Xiang. Ngayon, mahihirapan tayong makuha ang mga hawak niyang shares. Maaari kong panatilihin ang mana para sa kanya. Ngunit ang mga shares ay talagang nasa kamay niya. Noon, sinadya kong pumunta sa ward para magpasiklab. Lalong pinasama ang kondisyon ng nanay niya. Lahat para mabilis na makuha ang mana sa kamay niya. Ang mga shares, hindi ko inaasahan na ang nanay niya, bago mamatay, gumawa ng testamento at ibinigay ang lahat ng ari-arian kay Sang Chuji. Sansen, kaya pala pinatay mo ang nanay ko. Gusto mo pa rin kunin ang mana na iniwan ng nanay ko sa akin. Kung gayon, patayin na lang natin si Sang Chuji. Ang mga ari-arian niya ay natural na magiging atin. Master, ano ang mga plano mo kung gayon? Ito ang tatay ko. Isang tatay na handang pumatay sa sarili niyang anak para sa mana. Kaya pala sa lahat ng taon na ito, nagkakamali ako sa pag-akalang ang isang kontrabida ay ang aking ama. Tinanggap ko na hindi mo ako mahal, pero gusto mo pa rin akong patayin. Bakit sa sandaling ito bigla ko siyang naiisip? Nakasanayan ko nang umasa sa kanya. Chuchu, anong naisip mo at tumawag ka ngayon? Xiang Yuzhou, Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? pwede ka bang umuwi? Hihintayin kita. Chuchu, ayos ka lang ba? Xiang Yuzhou, miss na miss kita. Baliw. Nandito na ako, di ba? Chuchu, ano ba talagang nangyari ngayon? Ang dami ko ng beses na ginamit ka. Para tulungan ako, pero sa pagkakataong ito, ayoko nang gamitin ka. Hindi ko pwedeng ipasok ka rito. Kung gusto ng asawa ko na humawak, pwede pa siyang humawak ng kaunti. Hindi na kailangan. Saan pa gustong humawak ng asawa ko? Ayoko nang humawak. Gusto kong humalik. Okay lang ba? Chuchu, medyo kakaiba ka ngayon. Xiang Yuzhou, mahal kita. Sige lang, nasa'yo ang lahat. Gusto mo akong patayin? Anong paraan ang gagamitin nila? Aksidente sa kotse, paglason, o pagdukot? Chuchu, pamilya tayo. Matagal na tayong hindi kumakain ng magkasama. Nag-book si tatay ng mesa sa Yunsheng Hotel para bukas. Halika, magkaroon tayo ng magandang family reunion. Hindi ka ba naka-ospital? Nang magkasakit si tatay, na-realize niya na ang pamilya ang maging ligtas at magkasama. Ang pinakamahalaga, nagkamali ako dati. Humihingi ng tawad si tatay sa'yo. Okay. Pupunta ako dun sa tamang oras bukas. Chuchu, may tinatago ka ba sa akin? President Xiang, tungkol sa pinapaimbestiga mo kahapon. Pumunta si Madam sa ospital para bisitahin si Master Sang kahapon, pero umalis siya nang hindi pumasok. Tiningnan ko ang surveillance footage at nalaman kong sina Master Sang at Madam Sang ay nagpaplano na saktan si Madam. Ito ang surveillance footage. Noon, sinadya kong pumasok sa ward para gumawa ng gulo na nagpalala sa kondisyon ng kanyang ina. Okay. Siguradong pupunta ako dun sa tamang oras bukas. President Xiang, Ate, kasalanan ko lahat dati. Nag-toast ako sa'yo. Tingnan natin. Kung anong pakana mo, Ang brake lines ay sinabutahe. Kung bumangga ang kotse at may mamatay, sino ang mag-iimbestiga? President Xiang, Umuwi ka sa akin. anong ginagawa mo rito?
Chuchu, may tinatago ka ba sa akin ngayon? Alam mo na ang lahat. Kung hindi ako dumating ngayon, nagtatago ka pa rin ng mga bagay sa akin, ano ang ginagawa mo? Alam mo ba na ang sistema ng preno ng kotse mo ay sinabotahe? Lambo. Alam mo na at pumunta ka pa rin? Alam ko, sasabotahehin nila ang kotse ko kaya naglagay ako ng camera. Gusto ko lang makakuha ng ebidensya. Hindi ko naman sana iuuwi ang kotse. Naisip mo ba paano kung hindi nila sinabotahe ang kotse mo kundi gumamit ng ibang paraan? Chuchu, bakit hindi mo ito pinag-usapan sa akin nang gumawa ka ng ganoong kapanganib na bagay? Ayoko kang idamay sa gulo na ito. Sapat na ang nagawa mo para sa akin. Clar, damhin mo ang puso ko. Tumitibok ito para sa iyo. Kung wala ka rito, ano ang gagawin ko? Patawad, hindi ko naisip yon. Huwag mo nang gawin ulit yon, ha? Alam ko, hindi na. Ano man ang mangyari, haharapin natin ito ng magkasama sa halip na iwasan ang mga panganib. Huwag kang mag-alala, ipahihiganti kita. Lahat ng nawala sa iyo, ibabalik ko para sa iyo. May salita ako. Clara, anong nangyayari sa ugali mo? Tigilan mo ang pagpapanggap. Galitin mo ako. Hindi ka pa ba buhay? Hinihintay mo lang ba akong mamatay? Sobrang OA naman yan. Kung namatay ka at nakita mo ang nanay ko, gaano siya kalungkot? Kagiging Mrs. Hayes mo lang at nagpapapansin ka na. Sang Chuchi. Ikaw na rebelding anak, hindi pa ako patay. At tinitingnan mo na ang mga ari-arian ko. Hindi mo ba iniisip na hindi ko alam? Bago mamatay ang nanay ko, nag-iwan siya ng testamento. Lahat ng ari-arian at shares ay iniwan sa akin. Pero bukod sa shares, Ikaw. wala akong nakita. Dapat ang mga bagay na ito ay ibalik na ngayon, hindi ba? Anong ebidensya ang meron ka? Gusto mo bang tuluyang kong tanggalin ang lahat ng pagpapanggap? Pirmahan mo. O hindi? Matanda. Hindi ka pwedeng pumirma. Hindi. Kung malugi ang kumpanya ni Sang... Nasa kapitso lang iyan ni Shang Yujo. Alam mo yan? Kaya ko. Matandang master. Mas maganda ito. Sa huli, aasa ka pa rin sa akin sa hinaharap. Paano ka pumirma? Hindi ka. Ang tanging anak ni Sang Chuji. Bakit hindi mo rin isipin si Shishie? Ang isa pa nating anak? Pero siya talaga ay mayroon lang isang anak na babae. Anong kalokohan ang sinasabi mo? May isa pang papel sa bag. Tingnan mo mismo. Matandang master. Siguradong sinisiraan niya ako. Ikaw na bastos na babae. Biyanan, kumusta ang pakiramdam mo? Presidente Sang? Mabuti at nakahanap ka ng oras para bisitahin ako. Kung hindi man mabuti, sapat na. Ito ang kasunduan sa pagkuha ng Sangcorp. Pirmahan mo ito. Mula ngayon, ang Sangcorp ay pagmamay-ari na ni Chuchu at wala nang kinalaman sa iyo. Ako, hindi ko pa ito pinirmahan. Kahit na ito ay isang pagkuha, kailangan mo ako, ang chairman, para pirmahan ito. Ngayon, bukod sa iyong mga shares, lahat ng iba pang shares ay pagmamay-ari na ni Chuchu. Kung pipirmahan mo man o hindi, wala nang gaanong pinagkaiba. Sang Genhua, pinaghihinalaan kang may kinalaman sa sinadyang pagpatay. Nasa ibaba na ang pulis, naghihintay para arestuhin ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sa tingin mo ba darating ang pulis para sa iyo nang walang matibay na ebidensya? Tapos na! Tapos na! Lahat ay tuluyan ng tapos. Binatang Shen, interesado ka bang pag-usapan ng kooperasyon? Kooperasyon? Ano pa ba ang maaari kong ikooperasyon sa'yo? Hindi na akin si Chuchu, si Chuka. Gusto rin ni Sang Mingxi. Nakanselahin ang engagement niya sa akin. Bangkarote na rin ang pamilya Shen. Ano pa ang maiaalok ko para sa kooperasyong ito? Pareho tayo ng layunin. Gusto mo si Sang Chuji, gusto ko si Shang Yujo. Bakit hindi tayo magtulungan? Gusto mo si Shang Yujo? Tama. Ginoong Shen kayo ni Sang Chuji ay matagal nang magkasama. Nahawakan mo na ba siya? Mukhang hindi. Talagang hindi. Hindi. Talagang wala. Hindi. Shen Jijing. Nahawakan mo siya. Nakuha mo ang lahat kay Sang Chuji. Paano mangyayari na ang isang magkasintahan pagkatapos ng maraming taon ng pagdedate?
ay mananatiling inosente na may platonic na relasyon. Sinasabi mo ba? Walang lalaki ang hindi mag-iisip sa nakaraan ng kanyang kasintahan sa kanyang ex-boyfriend. Lalo na ang isang lalaking tulad ni Shang Yizhou ang kalibre. Sabihin mo sa akin ang plano mo. Humanap ng pagkakataon na itali si Sang Chuji at bigyan yun.